Apply ka ng apply pero declined na naman. Bakit ganon? May mali ba sa'yo? May mali ba sa inuutangan mo? And wait lang mga ka-interview, may sagot ako dyan. So hi mga ka-interview, again, it's me, Zia. And sa video na ito ay pag-uusapan natin ang pinakaayaw nating marinig or pinakaayaw marinig ng karamihan, yung loan application decline. Basis ko ha, ituturo ko step by step kung paano nyo maayos para next time approve agad yung loan application nyo. So let's start with bakit na-decline? Ito yung mga karaniwang reason or yung mga most common reasons kung bakit na-decline yung loan application nyo. Una, yung inconsistent or incomplete information. Number 2, yung bad credit history. Number 3, too many active loans. 4, no clear source of income. 5, duplicate account or suspicious activity. At number 6 nga, masyadong bata o lampas sa age limit. Diba? Minsan kasi kahit maliit na mali, auto-declined agad ang system ng loan app. So, unang step na dapat nyong gawin mga kabeshis, diba? Basahin ang reason kung bakit na-declined yung loan application mo. I-check mo yung SMS, yung email, or yung app notifications kasi minsan nandoon or makikita mo ano nga ba yung reason kung bakit na-decline nga yung loan application mo. At number 2, baka sinabi na agad kung kulang ang information o hindi tugma ang ID pero hindi mo lang napansin, di ba? And number 3, kung walang specific reason, pwede mo i-contact nga yung customer service support as politely. Like, hi po, gusto ko lang malaman kung ano yung reason ng decline para maayos ko sa susunod. Ganon. Simple lang siya pero effective talaga. Pero at least, di ba, alam mo kung saan ka nagkamali. Next step, i-check nyo lahat ng information nga na sinubmit nyo. So like yung spelling ng pangalan, di ba? Yung birthday versus ID mo, address na dapat kompleto talaga at updated, then yung employer or trabaho mo, totoo ba talaga na active ka, di ba? Pro tip lang, gamitin mo ang same information across all loan apps or yung mga pinag-uutangan mo or inuutangan mo. Consistency kasi builds trust, okay? At kung may mga past due ka sa ibang app, di ba, kahit maliit lang, nakikita kasi yan sa system, lalo na kung connected ang loan app sa credit bureaus tulad ng CIC or sa TransUnion. Okay? So itong CIC kasi ay samahan nga ng iba't ibang mga nagpapautang like lending, financing, at yung mga bangko. At kung mayroon kang mga negative records dun sa mga previous na pinagkakautangan mo or nautangan mo, isang click lang yan sa CIC, makikita nila na mayroon kang negative records. Hindi maganda yung naging record mo nga. Kaya possible talaga na i-decline nila yung loan application mo. So, ang gagawin mo lang is that bayaran mo ang overdue loans kung kaya mo. Pwede mo i-contact yung old lenders and mag-request ka ng settlement. Okay? Magantay ka ng 30 to 90 days before reapplying. Alam mo ba kasi, kahit minsan nabayaran mo na yung utang mo, kailangan mo pa ring maghintay ng update sa credit report bago bumalik ang trust rating mo. Okay? Isa pang dahilan kung bakit declined yung loan application natin ay yung wala yung proof of stable income. Okay? Kahit kasi online seller ka o freelancer, kailangan mapatunayan mo na may cash flow ka talaga. Okay. So, una nga, mag-submit ka ng screenshots ng GCash, PayPal, or remittances mo, DTI permit kung meron kang small business, di ba? Payslip or COE kung employed ka, at resibo, di ba? Kung sideline mo ay food delivery, loading business. So, mas may tiwala kasi ang app na inuutangan mo or kung saan ka umuutang, pag nakikita nilang may kita ka talaga. Okay? So, another mistake, yung tipong nag-apply ka ng 5 loan apps ng sabay-sabay. Alam mo ba kasi, minsan nakikita ng system nila at nagmumukhang desperado o scammer ang dating mo. Ang solusyon, mag-apply ka lang ng isa o sa dalawang app muna, then wait for the result bago ka mag-apply ulit sa iba. At kung declined yung loan application mo, ayusin mo muna yung profile mo bago ka ulit mag-attempt na mag-apply nga. So, ayun na nga mga beshies, huwag kayong mag-invento ng trabaho o fake information sa form kasi mabilis makita yan ng AI ng app, lalo na kung automatic silang nagve-verify. Dapat ilagay mo yung real name as in sa ID mo, then legit mobile number, address na totoo, information na match sa GCash o bank account mo, kahit walang payslip, basta consistent nga ang information mo at
may movement sa GCash or bank account mo, may chance ka pa rin na ma-approve, lalong-lalo nga sa mga loan app. Pero syempre, yung legit na loan app, yung dapat inuutangan nyo. At kapag na-decline ka pa rin today, huwag mo agad ulitin bukas. System flag pa rin yan kasi, so wait ka at least 7 to 15 days bago ulit mag-apply. During that time kasi, ayusin mo na yung profile mo, i-clear yung cache ng app, o i-reinstall mo na lang din if needed. Patience, besh, di ba? Kailangan natin ng mahabang pasensya. Mas okay ang sure approval kaysa paulit-ulit na decline kasi yung loan application nyo. Ito yung mga extra tips natin, mga ka-Insreview. Gumamit tayo ng cellphone or phone na active at hindi used or hindi ginamit sa ibang loan app. Iwasan ang duplicate accounts, isang name, one app lang. Add optional information kapag may option like second ID or selfie. Mag-start sa mga low amount loan offers muna, tapos mag-build ka. Pay on time kung ma-approve ka na para sa future offers. Okay? So, quick recap lang mga ka-Insreview. Alamin ang dahilan kung bakit declined yung loan application mo. Ayusin ang information mo, bayaran ng old utang kung kaya, mag-submit ng proof of income, huwag nating sabay-sabay or huwag tayong mag-apply ng sabay-sabay nga. Gamitin lang ang totoong details, huwag mag-imbento, at maghintay bago ulit mag-apply kung sakali na-decline yung loan application mo. Hindi kasi ibig sabihin na na-decline ka ay wala ka ng pag-asa. So, minsan kailangan mo lang mag-adjust, maghintay at maging honest. Okay? So, sana helpful talaga yung video natin. Sana i-like, i-comment nyo. Mag-subscribe ka na rin for more legit loan tips. So, comment nyo na rin kung anong app na na-decline kayo, yung mga legit ha. At yung mga app na na-try nyo, di ba, para subukan nating i-review sa next episode. So, by the way, mga kabeshes ko ha, ang content na ito ay para sa informational at promotional purposes only. So, hindi ako financial advisor at syempre, hindi rin ito financial advice. Kaya sana basahin nyo lagi ang loan terms, yung mga conditions bago kayo mag-apply. At siguraduhin talaga na swak sa budget mo. Okay? Hindi ako liable sa decisyong gagawin mo after watching this video. So again, ako nga si Zia para sa madiskarte at maalam na Pinoy. Ingat tayo sa utang, iwas scam, and kita-kits tayo sa next video. Bye!